as we go into the reading of the word of our Lord Jesus Christ this morning. Hallelujah. Praise God. If you have your Bibles with you, I ask you open it in the book of Isaiah chapter 60. Amen. Praise God. Isaiah chapter 60. Praise God. Hallelujah. Sa bandang dulo na po yan mga kapatid. Hallelujah ng Isaiah. And we will be reading verses 19 to 22. Hallelujah. Praise God. Allow me to share the word of God this morning in a few minutes, mga kapatid. Yung mga youth ko po, especially, alam po nila na hindi po ako matagal magsalita. So, and I ask na tulungan po natin nahayaan natin ang pagkilos ng Panginoon, ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah, praise God. Isaiah chapter 60 verses 19 to 22. Hallelujah, and it says here, "The sun shall be no more your light by day, neither for brightness shall the moon give light to you. But the Lord shall be to you an everlasting light, and your God, your glory." 20, "Your sun shall no more go down." Praise God. "Neither shall your moon withdraw itself. For the Lord shall be your everlasting light, and the days of your mourning shall be ended." 21, "Your people also shall be all righteous. They shall inherit the land forever, the branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified." Last verse, "A little one shall become 1,000, and a small one a strong nation. I, the Lord, will hasten it in His time." Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Come on, let's worship our Lord Jesus Christ this morning. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's feel the presence of our Lord God. Hallelujah in this place. Oh, glory, 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 glory. Hallelujah. Praise God, praise God. Oh, Jesus, be in this place, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We ask your holy presence, oh God, to be in our midst, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Lord, glory, 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 glory. Oh Heavenly Father, we ask one more time, Panginoon, hallelujah, sa oras na ito, Jesus. Panginoon, nakikita niyo po ang aming mga puso, Lord God, ang bawat isa sa amin, Lord Jesus. We are ready to accept your word this morning, Panginoon. Hallelujah. Amin na kami ready, Panginoon, na tanggapin, Lord Jesus. Hallelujah. Ang pagpapala mo sa umagang ito, Lord God. Use your servant, Lord Jesus, for I cannot do anything without you, Jesus. Hallelujah. Samahan niyo po kami, Panginoon. None of us are ready to hear your word, but thank you, Jesus, for allowing us the opportunity, Panginoon. Hallelujah, na muli makaparinig, Lord Jesus, ng inyong mga salita sa umagang ito. Lord, hallelujah, be with us, Panginoon. Samahan niyo po kami, Lord Jesus, at kausapin, Lord God. Kami po ay, hallelujah, patuloy na makikinig, Lord Jesus, sa inyong salita sa umagang ito. We thank you, Lord, for the blessing already and for the victory, Lord Jesus, that awaits us this morning. We thank you, Lord, all the glory and honor ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Glory to your name. Hallelujah. Muli, tayo po ay magbatian, mga kapatid. Hallelujah. Bago po tayo umupo. Hallelujah. Kamayan po natin ang ating mga katabi. Thank you, Jesus. Hallelujah. And afterwards, pwede na po tayo umupo. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Ayan, mga kapatid. So, good morning po. This will be my first time to stand in this holy and righteous place of our Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. At hallelujah. No, hindi po kasing galing ng mga tumatayo po dito usually, but hayaan po natin na tulungan po tayo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So I was, nung sinabihan po ako ni Pastor, hallelujah, nung onting kwento lang mga kapatid, no, before tayo dumako sa salita ng Panginoon. I think, Brother Ken, okay na po ba yung ating presentation dito? Praise God. Sige, i-flash nyo na. No? So, onting kwento lang muna, mga kapatid, no? Para din sa akin, para makapag-loosen up ako. Praise God. I was praying for our Lord Jesus Christ kung ano yung nais niyang sabihin para sa atin. Hallelujah. Praise God. And may mga topics here and there, no? Na parang ini-impress sa atin ng Panginoon na parang okay to. Hallelujah. Praise God. At napunta ako dito sa ganitong topic, the right timing. Etong naaraang linggo. Pero iniwan ko siya. Hallelujah. Hindi ko siya tinuloy kasi parang sabi ko,
Parang ito ba 'yon? Kasi parang feeling ko kapag, ako lang maa-relate dun sa aking, kapag ito yung tinuloy ko, hallelujah, praise God. So, search. Pero patuloy akong dinadala ng Panginoon dito sa topic na 'to. Hindi ko po alam kung bakit, ano yung reason. Maybe, meron nangangailangan sa umagang ito at, hallelujah, praise God. At kung sabi nga na-impress ng Panginoon, hallelujah, na oo nga naman, kung ano yung nais, kumbaga pag Sunday, yung nagsasalita dito po sa harap, hindi lang kayo ang kinakausap ng Panginoon. Hindi lang yung nakikinig, kinakausap ng Panginoon. Ang una kakausapin ng Panginoon ay yung nagsasalita. Amen, praise God, hallelujah. So, ayun, yun yung sinabi na feel ko na presence ng Panginoon na, oo nga naman, kung ano yung naisibahagi ng Panginoon, hindi lang naman limited sa nakikinig. Dapat una sa lahat, yung nagsasalita. Amen, praise God. So, this is something that has been in my mind, nasa isip ko po itong bagay na ito. No? May mga questions sa utak ko, sa isip ko. Amen. Na kung bakit nga ba ako nandito? Ano ba yung aking ginagawa sa aking buhay? At the Lord is also speaking to me. At gusto ko po magsalita sa inyo, sa salita ng Panginoon sa umagang ito, with the title, The Right Timing. Amen, praise God. Yung tamang timing. Amen, praise God. Hallelujah. Before that, next slide. I think mga kapatid, no, kapag online kayo sa Facebook, Facebook kayo, nakita na po kayo ng mga ganitong post. Hallelujah. Naalagay dyan, no? What if yung kinakain nating manok ay may mga pangarap din pala sa buhay? What if? Oo nga naman, paano yung tinola na kinain nyo kagabi? May pangarap yun. Kapatid, tapos sarap na sarap ka. Hallelujah, praise God. Ayun. Di ba? May pangarap yun. Naku po. Di ba? Tapos yung ano pa yan, may mga nakita tayong mga ganyan, di ba? Yung may what if na yung anak nun, nung baboy, hallelujah, praise God. Naisip pa, di ba? May pamilya yun. Amen, praise God. May mga ganyan tayo nakikita mga posts. Ano pa? May examples pa ng what if. Ayun, what if nagkasalubong kayo ni ex, tapos kinindat ang kanya? Meron ding what if. Oo nga naman, paano kung? Di ba? Yung someone na nagsabihan kayo ng I love you, ganyan. Tapos makita na, syempre, tapos na eh. Di ba? From lovers, afternoon to strangers. Oh. From lovers to strangers, magkakasalubong kayo. Tapos, hindat ang kanya. Ano na magiging reaction mo nun? Meron paano kung na-imagine natin di ba? Meron tayong, yun yung mga questions natin. Ito, yung mga bagay na ito yung mga what if. Uso to sa mga Gen Z, sa mga teenager sa youth. Na katulad ko po, no, pag magkikita-kita, tapos magtatanong, walang mapagkwentuhan. What if maging kayo? Di ba, ganon. Yun yung mga tanong dyan. So, yung sa mga kasama po natin na medyo on the older side, ganyan po yung trend ngayon sa mga kabataan. So, sa mga anak niyo po. Alam niyo po yung mga what if, di ba? Ito kasi meme to mga kapatid. What if bumalik yung great taste, what if? Ano kasi yan, meme yan mga kapatid. Pero greatest what if daw. So parang dumodoble na. What if bumalik yung greatest what if mo? Ewan ko sa inyo mga kapatid, no? Pero meron tayong mga yung iba siguro, may mga greatest what if sila. Di ba? May greatest what if sila na, ay, sayang. Meron silang ganun sa buhay nila na, what if pinatos ko yung trabaho na yun. What if gini ko yung decision ko na yun, yung plano ko na yun before. Diba? What if yun yung greatest what if mo? Diba? What if daw? Diba? Puro what if. Ano pa? Yung isa pang what if. Hindi po yan. Ito daw. What if we use 100% of our brain? Hallelujah, praise God. No, what if daw gamitin daw natin yung yung 100% na utak natin? Ano ba yung mga bagay na may isip natin? Meron pa daw ba tayong ma-unlock na potential, mga kapatid? Hallelujah. Pero ito mga kapatid, meme lang yan, joke lang yan. Hallelujah. Ginagamit naman po natin yung utak natin. Huwag kayong mag-overthink na, kaya pala medyo mahina yung aking utak kasi hindi pala 100% yung nagagamit ko. Ayan. So meron pa isa. So, hindi lang puro ganun yung what if. Meron ding what if
na masaya naman. Oh, what if daw mag-long ride? Oh, naka-like pa si Sister Rel. What if daw mag-long ride? What if daw mag-adventure? Ah, di ba? Meron tayong mga ganung bagay na iniisip. What if ganito? Oh, what if yung pinaplano mo na yung drawing nyo, kulayan na? Ah, what if yung iniisip mo na plano, amen, hallelujah, matupad na, mangyari na. Pero alam natin mga kapatid, kaya sila what if? Kasi hindi sila natuloy. Amen. Kaya siya nagiging what if. Bakit? Kasi hindi natutuloy. Iniisip mo lang. Hallelujah, praise God. Meron mga parte ng buhay natin, mga kapatid, hallelujah. Okay, dito ka dumaan, dalawa yung option mo, pero dito ka sa aliwa dumaan. Yung kanan, di mo nadaanan. O isipin mo, what if nga naman, doon ako dumaan sa kanan? What if, instead na nag-yes ako sa tanong na yun, what if nag-no ako? Amen, praise God. Sa mga buhay natin, mga kapatid, may kanya-kanya tayong dinadaanan. Hallelujah. Kayo, meron kayong dinaanan, meron kayong mga decision. Hallelujah. Siguro yung iba sa inyo, merong mga desisyon na pinagsisisihan nila. Amen. What if hindi ko ginawa yun? What if ginawa ko yun? Ano kaya ako ngayon? Ano kaya yung estado ko sa buhay? Amen. And sa Bible, mga kapatid, hallelujah, going back, there are several people in the Bible. Next slide. There are several people in the Bible na pwede nating maisip na, oh nga, what if ganito yung nangyari sa kanilang buhay? Pero hindi. It says here, people in the Bible that were at the right place at the right time. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Una, sino? Sino yung una? Moises. Obviously, mga kapatid. Hallelujah. He was at the right time when he was born. Exodus 1:22. Hallelujah. Pa-flash po ako dyan. Exodus 1:22. Hallelujah. Sabi daw, nandoon siya sa tamang panahon nung siya ay pinanganak. And Pharaoh charged all his people, saying, every son that is born ye shall cast into the river, and every daughter ye shall save alive. Bro, paano naging right time yan? Paano naging right place? Sabi dyan, no? Itatapon sa ilog. Hallelujah, praise God. Mga bata. Paano naging right time yan? Hallelujah. Kasi imagine natin, alam naman natin yung, siguro karamihan sa alam natin yung story ni Moises. Amen? Kaya natin nasasabing he was at the right time when he was born. Kasi kung napaaga siya dyan, hindi ganun yung story na nakikita natin sa Bible. Tama, di ba mga kapatid? Kung na-late siya dyan, hallelujah, hindi rin ganun. Iba din. Pero sabi ng Biblia, he was at the right time, at the right place. Hallelujah. Nung nagkaroon ng ganitong decree. Moving forward, sabi, he was at the right time when he was put in the river. Sa susunod na chapter, mga kapatid, Exodus 2, 5-6. Anong sabi dyan? Let's open our Bible. Exodus 2, hallelujah, 5-6. So una, he was at the right time when he was born, pinanganak siya. At sinabi din na he was at the right time when he was put in the river. Hallelujah, praise God. It says here, Exodus chapter 2, verses 5-6, and the daughter of Pharaoh came down to wash herself at the river, and her maidens walked along by the riverside. And when she saw the ark among the flags, she sent her maid to bring it. 6, and when she had opened it, she saw the child, and behold, the babe wept, and she had compassion on him, and said, this is one of the Hebrews' children. Moses was at the right time nung siya ay kinas sa river. Hallelujah. Paano nasabi? Kasi sakto nandun yung daughter ng Pharaoh. Amen? He was at the right time. Kahit sobrang unfortunate na kailangan siyang itapon na kanyang nanay sa ilog, na kanyang pamilya sa ilog, kahit sobrang unfortunate nun, ang sabi ng Biblia, he was at the right time. Sakto pa din. Tama pa din. Hallelujah. Right time at the right place pa din. Moving forward, sa susunod na chapter, mga kapatid, skip tayo ng onte. Exodus 3:3. He was at the right time when he saw the burning bush. And it says here, and Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burned. Paano kung wala sa lugar na yun si Moises? Hallelujah. Kasi nakita niya yung burning bush eh. Di ba? Sabi, tapos lumapit siya, bakit hindi nga naman susunog itong bush na to? Kasi apag halaman, mga kapatid, flammable yan eh. Kahoy, halaman, di ba? Leaves, di ba? Kaya nga pag yung
Naalala ko sa province kasi common yun eh, yung, anong tawag dun? Alimutan ko po yung term eh. Yung ipunin yung mga dahon na winalis tapos susunugin. Ba ganun? Kasi flammable siya. At nagtaas si Moises, bakit nga naman hindi nasusunog yung bush na yon? Tapos lumapit siya, doon siya kinausap ng Panginoon. He was at the right time. Kasi sakto eh, na nandun siya sa lugar na yon, nung nakita niya yung apoy. Hallelujah. Na nakita niya yung bush na umaapoy. At lastly, sabi dito, he was at the right time when God gave him the 10 Commandments. Sa Exodus chapter 20. Hallelujah. Nasa tamang panahon pa rin siya. So, kita natin, mga kapatid, simula nung kanyang pagkasilang, nasa right time na siya. Hallelujah. Sakto na lahat ng kanyang ginagawa. Moving forward, sino pa mas obvious, mga kapatid? Isa pang obvious na example, si Joseph. Joseph the Dreamer. Hallelujah. Isa pa, sobrang unfortunate ng kanyang buhay. Pero sabi ng Biblia, he was at the right time at the right place. Sabi niya, he was at the right time to be thrown and sold. Genesis chapter 37. Hallelujah. Praise God. Makita natin 37, 22 to 24, and 27 to 28. Hallelujah. Sakto, na nandun siya sa panahon na yon, hallelujah, nung siya ay tinapon ng mga kapatid niya dun sa cistern at siya ay binenta. Sakto. Amen. Sakto yun. Kasi kung kunyari, napaaga sila ng kaunti, hindi, naitapon nga siya, pero hindi siya nabenta. Diba? Tinapon lang siya doon. Praise God. Ano pa? Sabi dyan, he was also at the right time when Potiphar's wife wanted to bed him. Hallelujah. Genesis chapter 39. Ito natin, sakto din, na nandun siya sa lugar na yon, kasi ano ba nangyayari dyan eh? Pumunta siya dun sa bahay ng kanyang boss para magayos ng gamit eh. 'Di ba? Para hindi siya pumunta doon, 'di ba? Hindi nangyari yung ganito eksena na hindi siya ninais tuksuin ng asawa ni Potiphar, 'di ba? Nandun siya sa bahay ng boss niya, 'di ba? Pumunta siya doon, mag-aayos siya ng gamit, tapos nakita siya ng asawa. Sabi niya na isiping, 'di ba? Na you bed me, 'di ba? Pagtalik ka sa akin. Yun ang sinabi niya. Pero humindi si Joseph, 'di ba? At tama, sabi ng Biblia, tama pa rin to. He was at the right time pa din, at the right place. Hallelujah, praise God. Establish lang natin, mga kapatid, yung ano natin for this morning topic. Hallelujah. Kasunod nun, pagkatapos mangyari yon, siyempre, inakusahan siya nung asawa ni Potiphar. Alam natin yan, mga kapatid. Siya ay nakulong. Hallelujah. At dahil sa kanyang pagkakakulong, he was at the right time pa rin. At when the cupbearer and the baker wanted their dreams to be interpreted. And this resulted to him being remembered at being an authority to the kingdom. Hallelujah. He was at the right time during the unfortunate times ng kanyang buhay. Nasa tamang panahon siya, mga kapatid, ng mga panahon na sobrang depressing ng kanyang buhay. Amen. Ano pa? Moving forward, the disciples, mga kapatid. Hallelujah. They were also at the right time, at the right place. Sabi dyan, Matthew 4:18 and Luke 5:1 to 11, they were at the right time to be seen by Jesus. Hallelujah. Praise God. Let's take for example si Matthew. Ano ba trabaho ni Matthew, mga kapatid? Tax collector siya. Hallelujah. At sakto, makita natin sa Biblia, mabasa natin, na siya daw ay nakaupo dun sa kanyang trabaho, nung kolekta ng buwis, nung napadaan si Jesus. He was at the right time during his work. Hallelujah. Habang nagtatrabaho siya, tama yung panahon na nandoon siya. Kasi nakita siya ni Jesus. Sakto. Ganun din, kina Peter, kina Simon, kina Andrew. Hallelujah. Praise God. They were at the right place at the right time. Tama yung pagka-apostol. Kasi nakita sila ng Panginoon na tinatapon nila ang kanila, na sila ay nangingisda. Hallelujah. Na naglalaad si Jesus at sila ay nakita. They were at the right place at the right time. Hallelujah. Praise God. Matthew 9 yan, di ba? Nakita natin kanina. Yung about kay Matthew to, mga kapatid, no? Nandun siya, sakto. So bro, ano to mga sinasabi mo? Amen. Praise God. Anong importance niyan? Hallelujah. Sa atin. Yung sa pagiging right time, right place, ganyan. At naalagay dyan, mga kapatid. Kasi yung mga time sa ating mga buhay, hallelujah, we're thinking, inisip natin, na tama ba na tayo ay nandito sa lugar na ito? Tama ba na ganito yung ating trabaho? Tama ba
na ganito yung ating mga desisyon sa buhay? Tama ba yung ating naging plano? At sabi dito, next slide, kailangan natin ng reassurance, mga kapatid. How to reassure ourselves that we are at the right path? Paano nga ba natin masasabi na tayo ay nasa tamang landas, mga kapatid? Or tayo ay nasa plano ng Panginoon? Una, praise God, yung unang way na ating malalaman, it doesn't feel like you are doing everything right. Ha? Bro, ano sinasabi mo? Gusto ko nga ma-assure sa sarili ko na nasa tama akong landas. Bakit? Ang sinasabi dito, na parang hindi naman tama lahat ng ginagawa ko. Hallelujah, praise God. Tingnan natin yung formula na sinabi ng mga, na nandun sa storya ng kanina. Hallelujah. Sabi kay Joseph, he was at the right time to be thrown and sold. Hallelujah. Parang hindi naman tama kasi lumapit siya mga kapatid, dun sa kanyang tatay at sa kanyang mga kapatid, na ganito yung ito yung panaginip ninyo. In-interpret niya. Pero ba't nila tinapon si Joseph? Kung tama naman kung meron siya interpretation dun sa kanilang mga panaginip. Bakit nila itatapon at ibebenta si Joseph kung gusto lang naman ni Joseph, tumulong. Di ba? It doesn't feel like you're doing everything right. Kapag meron sa ating mga buhay, mga kapatid, hallelujah, na parang, ano ba yan? Ang gusto ko lang naman tumulong. Tapos nagkaroon ako ng bashers. Nagkaroon ako ng haters. Nagkaroon ng mga bagay na parang hindi ko inaasahan. Instead na ang mangyayari sa buhay ko ay ganito, ito yung ina-expect natin na mangyayari. Ano nangyari? Ang naging ending, may mga taong nagalit sa atin. May mga taong hindi nag-agree sa atin. It doesn't feel like we are doing everything right. Parang hindi natin ginagawa ng tama yung dapat natin gawin. Hallelujah. Pero sabi dyan, isa daw to sa mga steps, hallelujah, pwede nating i-assure sa sarili natin na tayo ay nasa right path. Sinusundan natin, mga kapatid, yung formula nung mga stories kanina. Next is that you have no sense of direction. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, Lord. Ang sinasabi ng Panginoon, you are in the right path. Hallelujah. Tingnan natin, kay Joseph ulit. Hallelujah. After niya itapon, imagine natin na si Joseph, itatapon tayo sa, wag naman, kunyari, di ba? Isipin na lang natin, tayo ay nakulong. Hallelujah. Pag nasa kulungan ka, wala kang sense of liberty, una. Hallelujah. Kasi hindi ka naman makakalabas. Hindi ka makakabili ng gusto mo, yung kinikrave mo na, na pagkain, di ba basta-basta mabibili, nasa kulungan ka eh. Wala kang sense of liberty, wala kang freedom. And in return, hindi mo pa alam kung kailan ka makakalaya, hindi mo alam kung gaano katagal yun, hindi mo alam yung pagdadaanan mo sa loob, wala kang sense of direction. Ganon yung pinagdaanan ni Joseph. Hallelujah. Sa loob ka ng kulungan, walang sense of direction. Hindi mo alam kung ano yung susunod na step. Hallelujah. Ang sasabi ng Panginoon, hallelujah, that we are still in the right path. Next, everyone around you is against you. Sabi ko nga kanina, mga kapatid, hallelujah, this is also another way to say that we are still in the right path. Na merong mga taong hindi nag-agree sa atin. Hallelujah. Tulad yan, tinan natin kay Moises, di ba? Kaya siya natapon, bakit? Kasi yun yung utos. Merong hindi nag-agree sa kanilang mga Hebrew. Hallelujah, praise God. Ganun din kay Joseph, may hindi nag-agree sa kanya. Kaya nangyari, tinapon siya. Binenta siya. Kapag merong mga tao sa ating paligid, pag merong mga tao na against sa atin, even though we know na tama naman yung ginagawa natin, ibig sabihin, we are still in the right path. Nia-assure pa rin tayo ng Panginoon. And lastly, that everything is normal. Bro! Wala namang special sa akin buhay. 5 taon na ako sa trabahong to. Yung everyday gigising ako, kapatid, gigising ka ng anong oras po ba kayo nagigising? Kasi ako late na ako nagigising, mga kapatid. Mga 8 na ako nagigising. Kahit may work ko. Yung work ko po, 8:30, nagigising ako 8 o'clock. Hallelujah. Ewan ko po sa inyo, kung kunya, sabihin natin, babiyahe ka, 8 o'clock yung pasok mo, gigising ka 5. Alis ka ng bahay 6. Yung office mo, nasa Maynila pa, 2 hours ka pang babiyahe. Diba? Every day, for 5 years, ganun. Baka nga kasi ako mga kapatid, 2 years pa lang po ako sa work ko, so ganun. Ewan ko sa inyo, yung iba nag-work, baka ginagawa nyo na yun, 2 dekada na,
Ganun. Nagigising ka ng ganung morning, pupunta ka sa trabaho, uwi ka, pagod, tulog, kinabukasan, ganun ulit, paulit-ulit. Everything normal, parang wala na nangyayari sa buhay ko. Parang wala nang panibago. At sinasabi dyan, we are still in the right path. Bakit? Kasi everything is normal. Tignan natin sa disciples. Saan sila nakita ng Panginoon? Sila ay nagtatrabaho. Sila ay nabubuhay ng normal. Hallelujah, praise God. Doon sila nakita ng Panginoon. They are still in the right path. At moving forward next, kung ganito yung nangyayari sa atin, ano ba yung dapat nating maging mindset? Una, that the Lord has everything under His control. Amen. Lahat po ng nangyayari sa ating buhay ay hawak ng Panginoon. There is no need for us to worry dahil hawak tayo ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya lang naman tayo kaya tayo kinakabahan, kaya tayo natatakot, kasi hindi natin alam yung susunod na mangyayari. Amen. Merong unknown. We have a fear of the unknown. Dahil hindi natin kabisado. Naalala ko yung sorry mami kasi pag nagda-drive po ako nung una, hallelujah, nung una po ako nakakuha ng lisensya, nag-drive ako, syempre, ano magaginagawa sa lisensya? Magdadrive, di mga kapatid. So, una ako nag-drive, at binigay po yung, niregalo po sa akin yung kotse. Takot na takot si mami na sumakay. Actually, hanggang ngayon naman natatakot siya. Takot na takot siya. Yung parang yung takbong ano ka na nga lang, mas mabilis pa yung bike sa'yo, pero nakaganon. Bakit? Kasi, hindi control eh. Iba yung may control eh. Ako po yung may control eh. Natatakot siguro siya kasi hindi niya yung control, di ba? Kung biglang may lumabas, ako lang sa akin siya nakadepende. Sa akin siya nagtitiwala eh. Kasi ako yung may hawak ng manibela. Ako yung nagdadrive. Di ba? Kaya kaabahan kasi wala kang control. Pero pagdating sa ating buhay, hallelujah, kaya tayo inaabahan sa mga nangyari sa buhay natin. Bakit? Kasi wala tayong control eh. Minsan, may mga bagay na hindi natin inaasahan, wala tayong kontrol. Ano mangyayari? Kaabahan ka, matatakot ka. Kasi hindi mo alam. Una, hindi mo alam kung next na mangyayari. Pangalawa, hindi mo makontrol yung nangyayari. Kaya anong dapat mong gawin? Bigay mo dun. Hallelujah. Bigay natin yun nandun sa taas. Kasi siya yung may control ng lahat ng ating nangyayari sa ating buhay. Amen. Next, even in your deepest moments, sabi ng Panginoon, you are still at the right place at the right time. Kahit doon sa mga panahon na sobrang lungkot mo na, imagine si Joseph, tinapon siya sa ilalim nung cistern, nung balon, nung butas na yon. Hallelujah. Tinapon siya. And nakita naman kayo ng ganun, di ba mga kapatid? So, isang balon, malalim. Ang source lang ng ilaw mo, taas. Kapag tinakpan pa yon, wala na. Madilim na yon. Kapatid, di ba? Madilim na. Pag nasa ilalim ka ng kuweba, ganyan, madilim na, wala na. Kung may light source, yun na lang. Tipid, di ba? Hindi mo makita kung ano next. Pero sabi ng Panginoon, even in your deepest moments, nasa tamang panahon ka pa din. Hallelujah. You are at the right place. Ikaw ay nalulungkot, ikaw ay umiiyak, meron kang bagay na nilalapit sa Panginoon. Lord, bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Sabi ng Panginoon sa'yo, you are at the right time, at the right place. Dapat na nandiyan ka sa lugar na yan. Hindi dahil deserve mo na nandiyan sa lugar na yan, mga kapatid. Pero dahil kailangan mo dumaan dyan para pupunta dun sa next stage. Hallelujah. Ako, mga kapatid, mahilig po ako sa sa mga games. Kahit may edad na ako, kahit nagtatrabaho na ako, mga kapatid. Mahilig ako maglaro-laro, ganyan, mga kapatid. At sa may mga games, mga kapatid, sa games, meron mga stages yan. Para maka-proceed ka dun sa next, kailangan mo matapos yung current na stage mo. Mapunta ka dun sa boss na level, mahirap di mo matapos, ilang beses ka na umulit-ulit, di mo matapos. Pero kailangan mo patapos yun, kailangan mo pagdaanan yun para maka-proceed ka sa next. Yung problema na pinagdadaanan mo mga kapatid, kailangan mo pagdaanan yan. Bakit? Kasi kailangan mag-proceed sa next. Hindi ka magpo-proceed sa susunod kapag hindi ka nagdaan dyan. Ano pa? Sabi ng Panginoon, next, there is no such thing as sayang kay Lord kasi sinadya niya lahat yan. Walang sayang sa Panginoon. Ito yung isa sa mga mindset, mga kapatid, na dinadala ko sa akin everyday. Kasi, totoo naman mga kapatid na a-disappoint, no?
Kapag parang nakita mo, kunyari, ganito, nag-decide ka ng ganito, tapos nakita mo, ay, dapat pala yun na lang ginawa ko. Ay, sayang. Sayang, dapat pala ganito, ganyan. Pero sabi ng Lord, hallelujah, wala daw sayang sa Kanya. Bakit? Kasi sinadya niya na yan talaga yung piliin mo. Sinadya niya na diyan ka dapat mapunta. Di ba? There is no such thing as sayang sa Panginoon. Walang sayang. Kasi iniisip natin minsan, mga kapatid, na sayang yung buhay ko kasi ganito yung naging desisyon ko. Sayang yung buhay ko kasi hindi ko tinuloy o hindi ko pinursue yung plano ko. Pero sabi ng Panginoon, dapat ka kasi na nandyan. Walang sayang sa Kanya. Ano pa? Wala ring what ifs kay Lord. Bakit? Kasi sinadya niya yan. Kanina, mga kapatid, yung tinignan natin, no, ng mga what ifs. Hallelujah. Meron tayong mga what ifs sa buhay natin. Ako, mga kapatid, no, iniisip ko, what if kasi ang course ko po is multimedia arts. So, artist ako, mga kapatid. Yun din yung work ko sa graphics. Nag-edit po o ganyan. At, pero nung bata ako, hindi yun yung pangarap ko. Nag-STEM ako, science, ganyan. Mahilig po talaga ako sa science. At dapat na course ko na kukunin ng college ay medisina. Dapat po talaga mag-medicine ako, mga kapatid. Gusto ko pa nga mag-surgeon eh. Gusto ko pa mag-ortho. Sa mga buto din, gawa nung kay mami. So gusto ko maging ortho, gusto ko mag-medicina. Pero kung titignan nyo, parang ang layo ng medicine sa arts. No? Yung medicine na sobrang gasto, sobrang mahirap, complicated, tapos napunta ako sa arts. Ang layo! Yun din yung what ifs ko. Yun yung what ifs ko. Isa sa mga what ifs ko sa buhay. What if nag-medicina ako? What if, isa pa, hindi ko tinuloy yung UP, mga kapatid eh, kasi naapasa din po ako doon, pero hindi ko tinuloy. What if nag-UP ako? What if hindi ako nagtuloy sa NU? Diba? What if pinursu ko or nag-apply ako or tinuloy ko yung pag-apply sa UP? Nasaan kaya ako ngayon? May what ifs din ako eh. Diba? May mga what ifs din tayo. May mga what ifs tayo. Mga bagay na inisip natin na sayang, sana pala ganito, ganyan. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan, walang ganyan sa akin. Walang ganyan kay Lord. Walang what if. Hindi ka nagkamali sa desisyon mo. Kasi bakit? Kasi ginawa ng Panginoon, sinadya ng Panginoon na nandiyan ka sa oras na yan. Hallelujah. Dahil meron siyang plano na mas mahigit. Amen. Praise God. Yung ating mga plano lang yan eh. Pero yung plano ni Lord, mas better yan. Hallelujah. Praise God. Palapahan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Last thing, mga kapatid, ang sabi dyan, overthinking will destroy your peace. Leave it up to the Lord. Usong-uso yan ngayon, mga kapatid eh. Yung mga overthinker. Hallelujah. I have this friend na, kumbaga, pag mag-isip kayo ng kilalan yung overthinker. Meron na? Meron na. Mas matindi pa siya, mga kapatid. Kasi, alam mo yung alam mo yung, kunyari, punta siya kasi nag-dorm siya. Punta siya ng dorm. May marinig lang siya na onte, sabihin na parang, wag na tayo yung isang kotse yung kasi nakikisabay siya, no? Tapos, wag na yung kotse na yan yung dalhin natin kasi madaming dala si ganito. Madami siyang gamit na dala. So, narinig niya yun, naisip niya, parang ang special ko naman. In-overthink niya na kaagad. Tapos parang onting matignan lang siya parang, alam niyo, minsan kasi mga kapatid, may mga tao na, yung, by natural, nang i-erupt sila. Ganun. Pero hindi naman nila sinasadya, kasi ganun lang talaga yung personality nila. Kapag nai-erapan siya, i-overthink niya, galit siya sa akin. Ganito agad yung sorry. Ganun agad eh. Nag-overthink eh. Di ba, kapatid? Meron kayo mga kilala na ganyan. Minsan aminin natin, tayo din, ganyan tayo. No? Hindi lang tayo nabati ng kapatid na overthink na natin, sila ay galit sa atin. Hindi tayong nangitian. Kasi every Sunday talaga, sunod-sunod mga kapatid, ngingitaan ako ni ganitong bro. Tapos susunod na linggo, hindi niya ako nginitaan. Overthink na tayo. Mga kapatid, nag-overthink na tayo. Na baka meron tayong nagawa, meron na tayong nasabi na hindi tama. Hallelujah. Pero sabi diyan, overthinking will destroy our peace. I-destroy niyan yung kapayapaan mo. Hindi naman kasi dapat na magkaaway kayo, di naman dapat kasi masama yung tingin niya sa iyo, pero naging masama na kasi kakaisip mo. Minsan ganyan eh.
Hallelujah. Dahil inuunahan na natin minsan, mas magaling tayo sa kapwa natin, nag-overthink tayo, ina-assume na natin, anong nangyayari, nami-miscommunicate, and at the end, away. At the end, hindi pagkakaunawaan. Hallelujah. Nag-iiba din yung tingin natin. Kasi bakit? Sabi nga dyan, overthinking will destroy our peace. We leave it up to the Lord. Hallelujah. Hindi, aside pa sa mga kaibigan na, ano pa in-overthink natin? Yung mga decision natin. I-overthink natin, Lord, tama ba itong plano ko? Nakailang prepare na tayo, ganyan-ganyan. Hallelujah. Ako mga kapatid, no, before ako umalis ng bahay, mayroon akong habit na hindi ko nga alam kasi gusto ko magpa-diagnose ng kasi feeling ko minsan parang may pagka-ADHD din ako eh. Alis ako kasi 3 bagay lang palagi kong dala pag alis ng bahay. Wallet, cellphone, at saka susi. Yun lang. So bago ako umalis, kakapain ko yan. Okay, nandito yung cellphone ko. Pag ganun, wala wallet. Okay, kuha wallet. Okay. Cellphone, wallet, check. Susi, wala pa yung susi. Kunin yung susi. Cellphone, wallet, susi, check lahat. Lalabas ng pinto, cellphone, wallet, susi. Sasakay ng kotse, cellphone, wallet, susi. Overthink. Amen, mga kapatid. Yeah, kahit yung 3 bagay lang na yun yung dala ko, pero nakailang ganun ako sa ko, para lang ma-sure ko na nandun siya. Di ba? Meron tayong mga ganyan eh. Kahit sa mga simpleng bagay, na-overthink natin. Instead na, unang ganun pa lang, okay, wallet, cellphone, wallet, susi. Tapos na agad. Okay, dire-diretso ka na. Naubos yung oras mo, ganun. As ang nangyari, lalo mo na misplaced. Nung pagkalabas mo, nilipat mo pa yung wallet mo, kaaganon mo, wala na, nasa ibang lugar na. Ano nangyari? Lalong tumagal, lalong na-delay, kung ano man yung dapat mong gawin, kaka-overthink mo. Ang dami nating pagpe-prepare sa ating buhay, mga kapatid. Ang dami nating gustong gawin sa ating buhay. Walang masama doon. Walang masama sa pagiging organized. Walang masama sa pagiging prepared. Hallelujah. Pero tandaan natin, mga kapatid, na yung ating mga preparation, kung hindi yan nasa kalooban ng Panginoon, aalisin ni Lord yan. Hallelujah. At masasayang yung ating preparation pag todo prepare tayo pero hindi natin pinag-pray, hindi natin niluhod, hindi natin nilapit sa Panginoon. Yung pag-overthink mo, mga kapatid, wala. It will destroy your peace. It will destroy yung pagkakaintindi mo sa pagkilos ng Panginoon. Nag-overthink ka, nagplano ka ng sobrang dami, tas hindi yun yung niloob ng Panginoon. Ang sisi na kanino? Kay Lord. Si Lord na lang sisihin natin. Kasi madaling sisihin si Lord eh. Kasi di naman nagsasalita si Lord eh. Pag nanisi tayo na ibang tao, magre-rebat pa yun, "Oy, hindi ako ganun ha. Hindi ako yun. Huwag mo ako sisihin." Pero pag si Lord, wala. Lord, ikaw na lang. Ikaw may kasalanan. Wala tayong naririnig eh. Kaya madali na lang minsan, si Lord na lang sisihin natin. Pagdating sa mga ganyan eh. Pag-overthink natin, pagpaplano natin na kung ano-ano na, tas wala sa plano ni Lord, ang sisi na kay Lord pa din. Grabe, kawawa naman si Lord. Hallelujah. Pero sabi nga dyan, again, yung pag-overthink natin minsan, mga kapatid, bawasan natin. Ako, guilty ako dyan, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ko nga before po ako mag-start, no, pati ako kinakausap ng Panginoon eh. Hallelujah. Sa mga oras na nag-aaral ako nito. Kasi ako din, guilty ako dyan eh, sa pag-overthink. At bigyan nyo lang a few minutes, mga kapatid, patapos na po ako. Hallelujah. Yung kanina binasa ni Sister Cheska, Psalms 30, "Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning." You are at the right place at the right time. Dahil sa iyong weeping, hallelujah, merong kinabukasan, merong joy na dadating. Hallelujah. Kaya yung mga gustong-gusto kong examples, mga kapatid, di ba? Ayan, kapag gabi, anong susunod ng gabi? Umaga. Pag may dilim, anong susunod ng dilim? Liwanag, mga kapatid. Kung tayo ay nasa dilim sa oras na ito, anong susunod na niyan? Alam na natin eh. Liwanag na. Yun yung maganda, mga kapatid, kapag tayo nasa problema eh. Kasi alam mo na yung susunod eh. Alam mo na yung next na mangyayari eh. Di ba, mga kapatid? Predicted mo na kung ano yung mangyayari. Lord, hihintayin mo na lang kung kailan ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ano pa? You have turned my morning into dancing. Psalms 30:11. Hallelujah. Ginagawa ng Panginoon, binabaliktad niya yung iyong sitwasyon. At Romans 8:28, "All things work together for good to them that love God and to them who are the called according to His purpose." Hallelujah, mga kapatid. Don't doubt yourself that you are nowhere near
what Jesus wants you to be. Huwag nating i-doubt, mga kapatid, na tayo po ay malayo sa plano ng Panginoon. Huwag po nating ilayo ang ating sarili sa plano ng Panginoon. Huwag nating i-doubt ang plano ng Panginoon. Bakit? Hallelujah! Dahil tayo ay nasa saktong panahon kung saan tayo gusto ng Panginoon sa oras na ito. Hallelujah! The Lord doesn't care about our problems. The Lord doesn't care about your plans. Bakit? Kasi sinadya ng Panginoon na ikaw ay nandyan sa panahon na yan. Hallelujah! Hallelujah! Let's clap our hands to our Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Sabi dito, just trust in Him. Just trust in the Lord and believe that you are in His plans. Dahil ikaw ay Kristiyano, ikaw ay maniwala na nasa palad ka ng Panginoon. Hallelujah. Amen. And as we close, mga kapatid, hallelujah, I just want to leave us with this, is that you are where Jesus wants you to be. You are at the right place at the right time. Hallelujah. Nung nag-aaral ako, mga kapatid, sinusulat ko po yung notes ko sa lesson na to, sa sermon na to, mga kapatid. Hallelujah. I've been struggling with myself. Hallelujah. Na, Lord, tama ba yung aking ginagawa? Nung mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, ang dami kong naplano, ang dami kong inisip na plano pagdating sa sarili ko, sa career ko, sa youth department. Hallelujah. At parang inalis ni Lord yung lahat ng yun. Inalis niya lahat ng plano ko. Hallelujah. Kaya nangyari, parang dinoubt ko sarili ko, Lord, nasa tamang lugar ba ako? Lord, tama ba yung ginagawa ko? Para kasing hindi. Yung nag-prepare ka ng sobrang dami, tapos mawawala lahat ng preparation mo. Diba? Masakit. Diba? Sinabihan ka, oy, ikaw magsalita. Tapos, kunwari lang, ikaw mag-prepare ka ng ganitong, ganyan-ganyan. Nag-prepare ka talaga. Tapos pagdating doon, ay, hindi na pala ikaw, wag na. Diba, masakit. Ganun din sa akin, may mga preparations po ako sa buhay nitong mga naaraang linggo, naaraang buwan. Hallelujah. Mga plano na gusto kong mangyari, pero hindi nangyari. Kaya when I prayed to the Lord, Lord Jesus, speak to me. I want something that will also resonate, hindi lang sa mga tao, kundi gusto ko din sa akin. Hallelujah. At the Lord spoke to me, sinabi niya, nasa tama kang panahon. Sinadya ng Panginoon na nandiyan ka sa baba na yan. Sinadya ng Panginoon na ganito yung aking nararamdaman. Sinadya ng Panginoon na meron akong disappointment sa sarili ko. Sinadya ng Panginoon na nalulungkot ako. Bakit? Kasi meron siyang mas matinding plano. Hallelujah, sa buhay ko. And I think sa bawat sa atin, ganoon mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Kapag darating sa panahon, mga kapatid, hallelujah, na idadoubt natin ang ating sarili, ano kailangan nating isipin? Lord, thank you. Kasi I am at the right place at the right time. Sinadya ng Panginoon na ikaw ay malungkot, ikaw ay malugmok. Bakit? Meron kasi siya mas matinding plano. Hallelujah. Kaya nangyari kay Joseph yun, bakit? Kasi siya pala yung magliligtas sa kanyang pamilya. Kaya nangyari kaya nandun yung mga disciple nung panahon na yun. Bakit? Kasi sila pala yung magiging tagasunod ng Panginoon. Bakit tinapon si Moses sa river? Bakit? Kahit sobrang lungkot, bakit siya nalayo sa kanyang pamilya? Kasi meron palang reason. Hallelujah. Kaya tayo tinatapon ng mga tao kaya merong mga tao nagpupush sa atin palayo, merong mga tao na umaayaw sa atin. Bakit? Kasi sinadya ng Panginoon na mangyari yun sa atin. There is a reason for everything. Hallelujah. Kaya mga kapatid, isa sa mga bagay na gusto ko pong iwan sa inyo as we all stand. Hallelujah. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Isa sa mga bagay na gusto ko pong iwan sa inyo, mga kapatid, hallelujah, is yung idea na, yes, magkaaroon ng disappointment sa ating mga buhay. Yes, mga kapatid, tayo po ay malulungkot. Sa bawat umaga na bibigay ng Panginoon, ikaw ay magagalit, ikaw ay malulungkot. Bukas, mga kapatid, hallelujah, pagkagising mo, expect mo na, magagalit ka, malulungkot ka sa araw na ito, madidisappoint ka. Meron kang negative emotions na mararamdaman sa umagang yun. Pero ang sinasabi ng Panginoon, dapat mong maramdaman yan. Kasi you are at the right place at the right time. Inadya ng Panginoon na mangyari yan sa iyong buhay. Kaya merong ang problema sa iyong buhay. Hallelujah. Kasi inadya ng Panginoon na pagdaanan mo ang mga yan. Hallelujah.